Isang 87 taong gulang na babaeng walang tahanan ang nakaramdam ng hiya nang humingi siya ng pagkain sa isang cafe at nagulat ang isang negosyante nang mapansin niya ang suot niyang kuwintas. Sa isang malamig at basang umaga sa sentro ng lungsod, ang masiglang mga kalye ay halos walang tao, iilan lamang ang nagmamadaling sumilong mula sa pag-ulan. Si Geng Maria na may edad na 86 ay hirap maglakad, nagtatago sa ilalim ng lumang, sira-sirang Amerikana habang mahigpit na hawak ang isang plastic bag na naglalaman ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Nang siya ay pumasok sa coffee shop, naramdaman ni Maria ang matinding init sa loob, isang malaking kaibahan sa malamig at basang panahon sa labas. Ang bango ng sariwang kape at bagong lutong pastries ay bumalot sa kanya, nag-aalok ng pakiramdam ng ginhawa. Inikot niya ang kanyang mga mata sa paligid para sa isang upuan. Ngunit napansin niyang lahat ng mga mesa ay okupado ng mga taong abala sa kanilang sariling mundo. Ang ilan ay nagbigay sa kanya ng mga kuryosong tingin at hindi pagsang-ayon. Halatang hindi komportable sa kanyang pagkakaroon doon. Buong tapang, tinahak ni Maria ang daan patungo sa counter kung saan ang isang batang cashier na mayabang ang hitsura ay abalang inaayos ang kanyang kurbata at nakikipag-usap sa isang katrabaho. Sandali pa bago siya napansin ng cashier, ngunit nang siya'y mapansin, agad nagbago ang ekspresyon nito, halata ang paghamak habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "May pera ka bang pambayad?" tanong ng cashier na may halong pagkasuklam sa kanyang boses. "Hindi kami nagbibigay ng libreng serbisyo dito." Si Maria ay napatigil na mula ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan. Ang mga salita ng attendant ay tumusok ng malalim, pinalalim ang kanyang pakiramdam ng kahihiyan. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit wala siyang nasabi. Lumuha ang kanyang mga mata habang mahigpit niyang hinawakan ang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Sa sandaling iyon, si Marco, isang matangkad at elegante, ang pananamit na regular sa coffee shop, ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa counter. Nasaksihan niya ang buong palitan ng salita at nadama niyang kailangan niyang makialam. Nagsalita siya sa isang kontrolado, ngunit matatag na tono at sinabi sa cashier, "Ako na ang magbabayad ng kape niya. At mas mainam kung tratuhin mo ang lahat ng mga customer ng may respeto," sabi ni Marco, habang tinititigan ang batang lalaki. Ang cashier na nagulat at nahihiya sa kanyang sariling asal ay mabilis na inihanda ang kape at iniabot ito kay Marco, na pagkatapos ay inalalayan si Maria patungo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Hinila ni Marco ang isang upuan para sa kanya, hinintay siyang makaupo bago siya umupo rin. "Salamat po, sir," sabi ni Maria. Mahina ang boses ngunit puno ng pasasalamat. "Hindi ko po sinasadyang magdulot ng abala." "Walang anuman," pag-aliw ni Marco sa kanya na may mainit na ngiti. Bawat isa ay may karapatan sa respeto at dignidad. Tiningnan ni Maria ang mabait na lalaking nasa harapan niya, nadama niya ang panibagong pakiramdam ng kaligtasan. Pagkatapos ng maikling tigil, naglakas loob siyang magtanong, "Ano po ang pangalan ninyo, binata?" "Ako si Marco," sagot niya ng mahinahon. "At ano naman po ang pangalan ninyo, ma'am?" "Maria," tugon niya, mahiyain ang ngiti. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, Marco." Habang dahan-dahang inilalapit ni Maria ang umuusok na tasa ng kape sa kanyang nanginginig na mga labi, naagaw ang pansin ni Marco ng isang kwintas na suot niya. Simple lamang ito, ngunit may kakaibang pamilyaridad dito. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Pinag-iisipan ang pinagmulan nito, ngunit pinili niyang hindi magtanong. Ayaw niyang magdulot ng karagdagang abala sa kanya.
Tahimik na uminom si Maria ng kanyang kape. Ang init nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa mula sa naunang pagkabahala. Si Marco, sa kabilang banda, ay patuloy na nababahala sa kwintas, kumbinsido na may mas malalim itong kahulugan. Nang matapos ni Maria ang kanyang kape, nagpakita siya ng kalmadong anyo. Napansin ang kanyang tila pagkagutom, kumaway si Marco sa waiter muli, ngayon ay mas mahinahon ang boses. Puwede po bang magkaroon ng sandwich at ilang juice? Hiniling niya. Tinitiyak na magkakaroon ng masustansyang pagkain si Maria. Dala ng pagkapahiya sa naunang asal, mabilis na inayos ng waiter ang isang masustansyang pagkain. Nang dumating ang pagkain, tumingin si Maria kay Marco na may malalim na pasasalamat. Salamat Marco, napakabait mo. Sabi niya dahan-dahang kumakain, pinahahalagahan ng bawat subo. Walang anuman, tugon ni Marco, tunay ang ngiti. Gusto ko lang na mapabuti ang pakiramdam mo. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, ibinahagi ni Maria ang mga sulyap sa kanyang buhay na puno ng kalungkutan at pagtanggap. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, sabi niya, may bahagyang panginginig sa boses. Napakagutom ko na at dumating ka na parang anghel na tagapagbantay. Hindi ko maipahayag ang aking pasasalamat. Mahinahong nakikinig si Marco, may malalim na empatya na natili ang kanyang kuryosidad tungkol sa kwintas, ngunit pinigilan niya ang sarili na itanong ito. Pagkatapos kumain ni Maria at punasan ang kanyang mga labi gamit ang isang napkin, tiningnan niya si Marco ng may init. Hindi mo maiisip kung ano ang kahulugan nito para sa akin. Talagang salamat. Anya ng may sinseridad. Tunay na kaluguran ko, tugon ni Marco, umaasang gaganda ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay naghanda siyang umalis para pumasok sa trabaho, tumayo at inayos ang kanyang mga gamit. Tumayo rin si Maria, inaayos ang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga ari-arian. Ingat ka Maria, umaasa akong magkita tayo muli. Alok ni Marco na may huling ngiti, umalis mula sa kafe at iniwan si Maria na may panibagong pag-asa. Ipinagbalik ni Maria ang kaway niya, unti-unting nawawala ang kanyang figura sa di kalayuan habang naglalakad si Marco papunta sa kanyang opisina. Habang naglalakad, ang kanyang mga iniisip ay nanatiling nakatuon sa kakaibang babae na kanyang nakasalamuha. Sa buong araw, sa kabila ng kanyang pokus sa mga pulong at mahahalagang bagay sa negosyo, ang imahe ng kwintas ng babae ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, bumagsak si Marco sa kanyang paboritong armchair, naghahanap ng ginhawa pagkatapos ng stress na araw. Gayunpaman, patuloy na bumabagabag sa kanya ang imahe ni Maria at ng kanyang natatanging kwintas. May nakakainis na pakiramdam ng pamilyaridad sa kwintas. Isang hindi mahuli-huling koneksyon na hindi niya agad matukoy. Sa pagsisikap na maalala ang nakaraan, nagsimula si Marco na maghalungkat sa isang lumang photo album. Naghahanap ng anumang pahiwatig na maaaring magbunyag sa pinagmulan ng kwintas na nakita niya. Kinabukasan ng umaga, habang abala pa rin sa kanyang nakaraang encounter, nagising si Marco na ang hindi nalutas na palaisipan tungkol sa babae at sa kanyang kwintas ay nangingibabaw sa kanyang mga iniisip. Mabilis siyang nagbihis at kumain ng agahan, saka nagtungo muli sa coffee shop, umaasa na makita muli si Maria. Ang kanyang paglalakad ay napapalibutan ng halo ng pangamba at kuryosidad. Pagpasok niya sa coffee shop, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng nagbabagang kape at naglulutong pastries. Subalit, halos hindi niya napansin ang mga kaginhawaang ito habang umupo siya sa kanyang karaniwang lugar at sinipat ang mga parokyano ng kafe. Habang naghihintay sa kanyang kape, naglakbay ang tingin ni Marco sa labas ng bintana. Noon niya muling nakita si Maria. Nakatayo siya sa ilalim ng awning ng kafe, nagkukubli sa malamig na simoy ng hangin.
Mukha siyang mas marupok kaysa dati at sa pagkakita nito, naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang puso. Mabilis na tumayo si Marco mula sa kanyang upuan at nagtungo sa pintuan. Pagbukas ng pinto, sinalubong niya si Maria ng isang masiglang ngiti. "Magandang umaga, Ginge Maria," bati niya ng may init. "Pakiusap, pumasok po kayo. Medyo malamig sa labas." Nagulat si Maria na makita siyang muli. Ngumiti siya ng mahiyain at pumasok sa nakakaaliw na init ng coffee shop. Tinanggap ang kanyang imbitasyon. Inalalayan siya ni Marco patungo sa kanyang mesa at inalok siya ng upuan. "Salamat, Marco," sabi ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng taos-pusong pagpapahalaga. Sinyasan ni Marco ang serbidor para sa dagdag na kape. Sila ay nagpakalma sa komportabling katahimikan. Pinahahalagahan ang nakakaaliw na kapaligiran ng kafe at ang umuusbong na koneksyon sa pagitan nila. Bagaman kakaunti ang kanilang mga palitan ng salita, ang kanilang pangunawa sa isa't isa at ang nabubuong rapport ay pumuno sa hangin. Ang tahimik na sandaling ito ay tanging naputol lamang ng mga ambient na ingay ng coffee shop. Dahil sa umiigting na kuryosidad, bumasag si Marco sa katahimikan, sabik na lalong malaman pa. "Gang Maria, kung hindi po kayo tutol, nais ko pong marinig pa ang tungkol sa inyong buhay," mungkahi niya ng may kabaitan. Pinagmasdan ni Maria ang taos-pusong pag-aalala sa kanyang mga mata at matapos ang isang mapagnilay na pagtigil, nagsimula siyang magkuwento ng kanyang nakaraan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pangungulila. "Ako ay lumaki sa isang kaakit-akit na nayon sa kanayunan." Simulan niya, ang isang bakas ng pangungulila ay bumabaluktot sa kanyang mga labi. Ito ay mapagpakumbabang ngunit masayang pagkabata. "Ang aking mga magulang ay mga magsasaka, walang sawang nagtatrabaho upang buhayin kami. Bagaman kaunti ang aming tinatangkilik, matibay ang bigkis ng aming pamilya." Buong atensyon na nakikinig si Marco habang iginuguhit ni Maria ang malinaw na larawan ng kanyang mga unang taon. Ipinagunitan niya ang malalawak na bukirin na naging palaruan niya, ang makulay na mga piyesta ng nayon at ang mga panghabambuhay na pagkakaibigang kanyang nabuo. Bawat alaala ay ibinahagi ng may taos-pusong pagmamahal. Nagniningning ang mga mata ni Maria sa ilaw ng masasayang alaala habang siya ay nagsasalita. "Pinahahalagahan ko ang mga alaala ng mga piyesta noong Hunyo kung saan nagtitipon ang buong bayan para sumayaw at magdiwang," kanyang ikinuwento. Isang malungkot na ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi. "Iyon ay mga mas simpleng panahon ng kasiyahan na labis kong minahal." Nagpatuloy siya. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng kasiyahan at isang pahiwatig ng lungkot. "Noong ako ay 18, nakilala ko si Alfredo," kanyang ibinahagi. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa init ng pinahahalagahang mga alaala. Siya ay isang masipag at bukod tanging mapag-alaga na lalaki. Mabilis na sumibol ang aming pag-ibig. At di nagtagal ay ikinasal kami, nagsimula sa isang buhay na puno ng mga pangarap at optimismo. Nakangiti si Marco, iniisip ang isang batang Maria na puno ng pag-asa sa paglalakbay kasama ang kanyang minamahal. Inilarawan ni Maria ang mga unang taon ng kanilang pag-aasawa, isang panahon na minarkahan ng magkasamang mga adhikain at suporta sa isa't isa. Si Alfredo ay nagtrabaho bilang isang mason at ako naman ay nagsimulang magtahi upang makatulong sa aming pinansyal, kanyang detalyado. Bumili kami ng isang payak na tahanan at bagamat limitado ang aming mga paraan, ang aming buhay magkasama ay mayaman sa kaligayahan. Sinuportahan namin ng isa't isa sa lahat ng bagay at ang mga taong iyon ay puno ng pagmamahal at pakikipagsosyo. Siya ay tumigil, may malayong tingin sa kanyang mga mata habang muling binabalikan ang mga mahalagang panahong iyon.
Nanatiling tahimik si Marco, binibigyan siya ng espasyo upang malubog sa kanyang mga alaala. Pagkatapos ng sandali, nagdilim ang boses ni Maria. Gayunpaman, nagdala ang buhay ng mga pagsubok. Sabi niya na may mabigat na buntong hininga. Nagkasakit ng malubha si Alfredo ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay isang napakahirap na panahon. Siya ang haligi ng aming tahanan at ang pagmasdan ang kanyang kalusugan na unti-unting nawawala ay nakakadurog ng puso. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang masakit na pagkawala ng kanyang asawa. Pinagmasdan ni Marco ang matinding lungkot sa kanyang kilos. Nadama ang malalim na respeto para sa kanyang katatagan. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit sa kasamaang palad, siya ay pumanaw. Patuloy ni Maria, malungkot ang tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos mawala si Alfredo, naging araw-araw na hamon ang pagpapanatili ng aming mundo. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ako, mahigpit na kumakapit sa magagandang alaala ng aming pagsasama. Nadama ni Marco ang empatiya para kay Maria na nakaranas ng labis, ngunit nanatiling matatag. Naramdaman niya na may higit pa sa kanyang kwento, ngunit pinili niyang hindi magtanong tungkol sa kwintas o sa mga pangyayaring nagdala sa kanya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Iginagalang ang bilis ng kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento sa buhay. Gang Maria, talaga namang nakakaantig ang iyong kwento. Ang iyong katatagan at lakas ay tunay na pambihira. Buong puso na ipinahayag ni Marco. Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Ngumiti ng may pasasalamat si Maria na antig sa kanyang pag-unawa. Lalong tumibay ang kanilang koneksyon sa bawat salitang kanilang pinag-uusapan, bagamat marami pa rin ang hindi nasasabi. Nagsimulang pag-isipan ni Marco ang mga hamon sa kanyang sariling buhay. Lumalalim ang kanyang paggalang kay Maria kasabay ng umuusbong na hangaring suportahan siya. Nakaramdam siya ng isang malakas na pakiramdam ng tadhana sa kanilang pagkikita, isang pagnanais na magkaroon ng positibong epekto sa kanyang buhay. Matapos ang maikling pagpos, nadama ni Marco na gusto niyang malaman pa ang tungkol sa paglalakbay ni Maria. Gang Maria, kung hindi ka tutol, maaari ba tayong mag-usap pa ng kaunti tungkol sa iyong mga karanasan? Tanong niya, ang tono ay mainit at nakakaengganyo. Tumango si Maria bilang pagkilala sa kanyang tunay na interes, humugot ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Pagkatapos ng pagpanaw ni Alfredo, nakaharap ako sa mga tumitinding kahirapan. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay hindi matatag. Napakabigat ng pinansyal na pasanin, mga bayarin sa medical, renta at araw-araw na gastusin ay mabilis na nag-ipon. Habang nakikinig si Marco, nadama niya ang isang malalim na empatiya na kumikipot sa kanyang dibdib. Inisip ang malaking presyon na kanyang tiniis ng mag-isa. Lalong humina ang boses ni Maria habang isinasalaysay niya ang tumitinding mga pagsubok. Sinikap kong kontrolin ang lahat, ngunit walang tigil na lumaki ang mga utang. Sa huli, kinumpis ka ng bangko ang aking tahanan. Nawala sa akin ang lahat, ang aking mga ari-arian, ang aking pakiramdam ng seguridad, ang aking lugar sa mundo. Ibinahagi niya. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa kanyang mga kamay. Sandaling huminto siya upang kumalma. Sa kanya binanggit ang papel ng kanyang anak na babae sa mga mahihirap na panahong iyon. Ang aking anak na babae ay naging haligi ng lakas. Ginawa niya ang lahat upang suportahan kami, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay halo ng pagmamalaki at lungkot. Sa kasamaang palad, 3 taon matapos mawala si Alfredo, siya man ay nagkasakit at sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap, ang sakit ay masyadong malubha. Nasaktan ang puso ni Marco sa pagdinig sa sunod-sunod na trahedyang kinaharap ni Maria. Ang pagkawala ng kanyang asawa at anak na babae ay halos hindi niya makayanan.
Marco, ang aking anak na babae ay ang aking ligaya, ang aking gabay. Patuloy ni Maria, ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Ang kwintas na ito, hinawakan niya ito ng marahan, ay ang tanging natitira ko mula sa kanya. Ito ay sumisimbolo sa pinakamalalim na pagmamahal ng aking buhay. Ang kanyang pagkawala ay parang pagkawala ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Nayanig sa lalim ng pagkawala ni Maria, si Marco ay puno ng halo ng lungkot at kuryosidad. Isang tanong ang mapilit na umiiral sa kanyang isipan at sa maingat na respeto, siya ay naglakas loob. Gingang Maria, maaari mo bang ibahagi sa akin ang pangalan ng iyong anak na babae? Humugot ng malalim na hininga si Maria bago siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo ng malalim na pagmamahal at kalungkutan. Ang pangalan niya ay Amanda. Isinwalat niya, ang pangalan ay nagdadala ng bigat ng mga iniingatang alaala. Si Amanda ay isang masiglang batang babae, puno ng mga pangarap at adikain. Nang marinig ang pangalan, tumibok ang puso ni Marco. Ang pangalang Amanda ay umalingaw-ngaw sa kanya, binubuhay ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang komposyur habang nagtatanong pa siya tungkol sa kwintas. Ang kwintas na ito? Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng unos ng damdamin sa loob. Sinabi mong may malaking sentimental na halaga ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang kahalagahan nito? Marahang hinaplos ni Maria ang kwintas, isang banayad na kilos ng kahalagahan nito para sa kanya. Ito ay nabubuksan, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay mahina. Sa loob, may maliit na larawan ni Amanda. Isa ito sa aking pinakaiingatang mga ari-arian. Nadama ni Marco ang halo ng pag-asa at pag-aalala. Hiniling niya, maaari ko bang makita ang larawan pakiusap? Naramdaman ni Maria ang pagmamadali sa kanyang boses at nang may bahagyang panginginig ng kamay, binuksan niya ang laket upang ipakita ang larawan sa loob. Tinitigan ni Marco ang larawan, mabilis na tumibok ang kanyang puso nang makilala niya ang pamilyar, masayang ngiti ni Amanda. Labis na naapektuhan, nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Amanda, bulong niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Amanda Rodriguez? Nagulat si Maria sa kanyang reaksyon. Agad sumagot na may halo ng pagkalito at pagkabigla. Oo, Rodriguez, ang apelyido ni Alfredo na kinuha ni Amanda. Kilala mo ba ang aking anak? Ngayon ay hayagan ng umiiyak si Marco. Hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Amanda, inulit niya, ang kanyang boses ay puno ng dalamhati. Kasama ko si Amanda. Ako ang nagbigay sa kanya ng kwintas na iyan. Iyon ang una at tanging regalo na ibinigay ko sa kanya. Para bang umiikot ang kwarto sa paligid ni Maria habang tinatanggap niya ang revelasyon. Tinitigan niya si Marco, ang pagkabigla ay nakaukit sa kanyang mga mukha. Hindi ito maaari. Bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. Totoo ba ito? Paano ito nangyari? Si Marco, na puno pa rin ng luha, ay tumugon sa kanyang tingin na may malalim na kalungkutan. Patawad, Gangster Maria, nasabi niya sa pagitan ng kanyang mga luha. Hindi ako nakarating sa libing ni Amanda. Nasa ibang bansa ako sa isang business trip nang marinig ko ang balita ng kanyang pagpanaw. Hindi ako nakabalik agad upang makapagpaalam. Naliwanagan si Maria, halo ang kanyang sariling kalungkutan. Napagtanto niya ang lalim ng pagkawala ni Marco, nakita niyang siya man ay dumanas ng malaking kalungkutan, nagdala ng pasanin na katulad ng kanyang sarili. Nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Umasa akong makilala ka, Maria. Nais ni Amanda na makuha ko ang pag-apruba ng kanyang ina para sa aming relasyon, lalo na't wala na ang kanyang ama. Pinagmasdan ni Maria si Marco,
Nakikita ang katotohanan sa kanyang ekspresyon. Naharap siya sa bigat ng ibinahagi nito. Nagkaroon ng pangarap sina Marco at Amanda na magkasama sa hinaharap at ngayon narito siya sa harap niya, may dalang parehong pighati. Si Amanda ang mundo ko, Marco, salita ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng luha. Ang kuwintas na ito na lang ang natitira ko sa kanya. Ito ang pinakaiingatan kong bagay. Siya ang lahat sa akin at ang pagkawala niya ay parang pagkawala ng isang bahagi ng aking kaluluwa. Tinitigan ni Marco si Maria, lubos na nadarama ang kanyang pighati. Habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi, naunawaan niya ang malalim na epekto ng kanyang mga salita. Si Amanda ay naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay na nag-uugnay sa kanila sa mga paraang hindi maisip. Napalibutan sila ng katahimikan sa coffee shop habang pinagninilayan nila ang kanilang pinagsasaluhang kalungkutan at mga alaala ni Amanda. Ang sandaling ito ng katotohanan ay nagukit ng malalim na koneksyon sa pagitan nila. Isa na tila itinadhana. Nadama ni Marco na kailangan niyang suportahan si Maria. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, ginunming Maria, deklara niya. Ang emosyon ay bumabara sa kanyang boses. Hindi ko matiis na makita kang nasasaktan. Dapat akong gumawa ng hakbang. Tinitigan siya ni Maria. Ang kanyang mga mata ay malaki sa halo ng pagkabigla at kuryosidad. Sinusubukang tantiyahin kung ano ang susunod niyang ipapanukala. Mula nang pumanaw si Amanda, hindi na ako nakisali sa iba at hindi ko balak pag-amin ni Marco habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang damdamin ko para sa kanya ay minsan lang sa buhay. Siya ay hindi mapapalitan. Tumigil siya, humugot ng malalim na hininga upang patatagin ang sarili. Nakatira ako mag-isa sa isang maluwag, maaliwalas na apartment. Hindi ako nag-aalala sa pinansyal. Iniwan sa akin ng aking yumaong mga magulang ang isang lumalagong negosyo, kaya wala akong kinakailangan maliban kay Amanda. Ngayon ikaw, Maria, ang huling ugnayan ko sa kanya, ang tanging nakakaalam kung ano ang kahulugan niya sa akin. Nakaupo si Maria sa katahimikan. Inuunawa ang bawat salita. Nadama niya ang tindi ng mga damdamin ni Marco at ang katapatan ng kanyang panukala. Gusto kong lumipat ka sa akin, mungkahi ni Marco ng taimtim. Magiging parang isang ina kita, isinasaalang-alang na ikaw ang ina ng babaeng minahal ko. Nagatubili si Maria, labis na naapektuhan ng kanyang alok. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagmamalasakit at paggalang. Ngunit ang taus-pusong mga mata ni Marco at ang kanilang pinagsasaluhang kalungkutan ay hinimok siya na pag-isipan ito. Marahil baka ito na ang kanilang landas patungo sa paghilom at ginhawa. Maria, hindi ako makahanap ng sasabihin, simula niya. Nanginginig ang kanyang boses. Nakakabigla ang iyong kabaitan, ngunit ayaw kong maging pabigat sa iyo. Hindi ka pabigat, pagtitiyak ni Marco, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Higit ka pa sa kasama, magiging pamilya ka. Hayaan mong tulungan kita para sa kapakanan mo at ni Amanda. Labis na nadama ni Maria ang emosyon. Unti-unting nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Tumango siya ng bahagya bilang pagsang-ayon. Sige Marco, sagot niya na may mahinang ngiti. Kung sigurado kang ito ang gusto mo, tatanggapin ko. Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot kay Marco, isang damdaming matagal na niyang hindi nararanasan. Agad niyang inayos ang paglipat ni Maria sa kanyang lugar. Kinabukasan, lumabas sila upang bumili ng mga bagong damit para kay Maria. Sabik si Marco na maramdaman niyang siya ay nasa bahay at tinatanggap. Habang namimili, bahagyang nahihiya si Maria sa labis na atensyon. Ngunit palaging nandoon si Marco upang aliwin siya. Sana'y makahanap ka ng ginhawa dito, non Maria. Nararapat sa iyo ang bawat patak ng kaligayahan, tiniyak niya sa kanya. Tumulo ang mga luha ng pasasalamat sa mga mata ni Maria habang unti-unti niyang niyayakap ang kanyang bagong kalagayan.
Unti-unting nagtatag si Maria at Marco ng araw-araw na gawain. Nagdala si Maria ng mainit at maayang damdamin sa apartment ni Marco, habang ang presensya niya naman ay nagbigay sa kanya ng layunin at seguridad. Ang kanilang mga gabi ay puno ng mga pag-uusap tungkol kay Amanda, kung saan nagpalitan sila ng mga alaala at kwento, nagbahagi ng tawa at luha. Ang lumalagong pagiging malapit na ito ay nagbago ng kanilang pinagsasaluhang pighati sa isang bagong tali ng pamilya. Sa isa't isa, nakahanap sila ng aliw. Nakita ni Marco kay Maria ang isang ugnayan kay Amanda na nagpapanatili sa kanyang mga alaala. Para kay Maria, naging parang anak na lalaki niyang hindi niya kailanman nagkaroon si Marco, isang taong tunay na nauunawaan ang kanyang kalungkutan at nagbigay ng kailangan niyang kasama. Bagamat nanatili ang sakit ng kanilang pagkawala, magkasama silang nakadiskubre ng daan pasulong, pinararangalan ng alaala ni Amanda at pinahahalagahan ang hindi inaasahang koneksyon na nagbuklod sa kanila. Sa bagong pag-asa, parehong nadama ni na Maria at Marco na sa kabila ng lahat, hindi na sila nag-iisa. Ito ang nagmarka ng bagong kabanata sa kanilang mga buhay, kung saan maaari silang makahanap ng ginhawa sa piling ng isa't isa. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko ngayon. Kung oo, mag-subscribe sa channel para siguradong hindi kayo mahuhuli sa mga katulad na kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like button at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwento sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.